Consistency is good until it doesn't. Ngayon pag-uusapan natin kung bakit marami sa Pilipino yung mahirap ibahin yung paniniwala nila tungkol sa isang bagay. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Sabi ni Leon Festinger dito, kung meron tayong isang malakas na paniniwala at nagkaroon ng evidence against doon sa paniniwalang yun, kakaroon tayo ng tinatawag na cognitive dissonance. Lalim naman yung cognitive dissonance na yun. Ano yung cognitive dissonance? Well, in short term or common term, yun yung tinatawag na bias. Oh, alam na ng mga army yan. Ngayon, bakit tayo nagkakaroon ng bias? Well, kasi unang-una, napaka-uncomfortable sa atin ng pagbabago. Bakit uncomfortable tayo sa pagbabago? Well, of course, unang-una, mahirap. Yung nakagawian mo na, yung comfort zone mo, aalisan mo para pumunta sa isang zone na hindi mo pa na-explore or hindi mo alam kung anong meron doon. Bakit ka nga naman aalis? Most likely, safe na safe ka doon sa routine mo kasi it brings the same result over and over again. And since gusto mo nga i-maintain yung ganoong routine kasi it's easy, it's comforting, you are going to find ways or excuses to defend yung belief mo na kinokontra. Maraming bagay nag-a-apply yung ganitong klaseng event as psychology, especially sa politics, sa religion, sa morality, kahit sa sports, di ba? We tend to actually have our own biases. Ngayon, ang pangit kasi dun sa biases natin, instead na yung mga bagong ebidensya na nagdi-disprove doon sa alam mo, would actually cut you from believing yung lumang paniniwala mo. Ang gagawin kasi ng cognitive dissonance sa'yo is yung bagong evidence, gagawin mo siyang evidence para isupport pa yung paniniwala mo. I'll give a large scale example, yung recent, COVID-19. May mga tao nung panahon ng COVID-19 na kahit anong paliwanag ng doktor, kahit anong paliwanag ng DOH, ay hindi sila naniniwala sa COVID-19. Tingin nila isa yung eksperimento ng gobyerno para pigilan silang lumabas or gawin man yung gusto nila, which is as funny as it sounds. Pero imagine the destructive power of that kind of way of thinking na din. Kasi isa sila sa mga nagkakalat ng COVID noon. Kaya hirap na hirap yung gobyernong labanan yung COVID. Kaya tayo nandito, kaya ako hiling ng mamatay. Ayaw kong mabakunahan ng booster ang ating mga kapulisan at kasundaluhan. Bakit? That will be a major internal and external threat sa bansa natin pag nagbagsakan sila. Okay sana yung concern niya except may mga ibang tao na kasi na nagpabakuna long before. And yung result kasi nung testing ng bakuna, it's going to be safe. So, yung science na mismo that this is a vaccine, it's safe, it's working. And look, andito tayo ngayon surviving because of those vaccines. Need I say more? Marami akong senior sa academy na matay. Ang nagkwento, pamilya nila. So hindi hoax yan, hindi fake. Pag ang nagkwento ng kamatayan ng kamag-anak is kamag-anak rin nila, hindi fake yan. Well, I agree. If kinuwento man nung kamag-anak yung kamatayan nung kamag-anak nila yan,
Of course, hindi yan fake. But, yung source ng pagkamatay might not be related doon sa sinasabi nung nagrarally. In times of war, in times of pandemic, in times like this, Freedom Park is designed that we don't have to seek permits so that we can voice out what we want to protect and preserve Filipino dignity. Grabe, 'di ba? Usually yung mga ganong klaseng paniniwala kasi nag-evolve siya into a much more complex thinking na nagkakaroon na siya ng ibang virtue na kasama doon sa nilalaban nila. Like for example yan, it's for dignity daw. Which is, paano mangyayari yun if yung ginagawa nila is actually causing yung surges ng COVID sa bansa, which is magpapahirap lalo doon sa mga ospital, mga nurse natin na hirap na. Lahat tayo, nung create tayo ng Diyos, may tinatawag tayo inherent right to life. Ibig sabihin, pag inaakala mo maging hayop ka man o tao, pag inaakala mo makakasama sa katawan mo, poproteksyonan mo ang katawan mo. Yun kasi yung problema doon. Yung inaakala mo as an ordinary citizen na walang idea doon sa bagay na yun might be wrong. Kaya nga, you have the experts on different subjects or fields para sila yung tanungin mo if ever manganganib yung buhay mo tungkol doon sa bagay na expert sila. Imagine the repercussions nung ganong klaseng mindset. Napakadelikado nun if you're going to look at the bigger picture. How? Kasi as an adult, they would have a say doon sa ganong bagay, and usually natatranslate siya into an action na nakakaapekto na para sa iba. Katulad nga nung paglabas-labas nila sa rally, and worst, bumoboto pa yung mga yan. So, maybe ang takeaway ngayon dito is hindi solusyon yung pagbawalan mo sila, but maybe ang solusyon doon is mabago mo yung pananaw nila sa paraang accepted nila, katulad ng pagrarason at pakikipag-usap na maayos. This is Pinoy Extreme. Have a good day.